Marami ang umalma. Ito ay patungkol doon sa binitawang salita ni Kalingap David. Yan. Ang sabi, siguro naman hindi lingid sa inyo kaalaman na ito ay alam na ninyo. Yung sinabing, kumbaga, nakakasawa na yung EDC. Yan. O, tanungin ko kayo. Kayo po ba guys, nagsasawa na sa EDC? Pero, ayun na. K-Boys. Si David. Sila Edo ay K-Boys din. So, dito dapat, kasi suportahan sila, suportahan. Ang tanong nga, serious ba? Na sinabi nakakasawa na, o ayoko na. Serious ba? Na sinabi nakakasawa na yung EDC? Or biro? Yun yung tanong. Biro ba o namimersonal? Pero sila nga ay K-Boys. Ganun pa man, sabi ko nga kanina, merong biro na nakakasakit ng damdamin. Lalo pat, siya ay K-Boys. Ito guys, balanse tayo ha. Bago kayo mag-comment, tapusin niyo po muna yung video para alam niyo kung ano yung aking pinupunto. Kasi wala tayong papanigan dito. Neutral po tayo. Ito muna, ha? As K-Boys, siguro wala naman personalan siguro. Kasi magkakasama po sila. Sila Kalingap Edo, si Kalingap David. Magkakasama sila eh. Lagi silang, banding-banding, si Kalingap Edo, si David. Ito ba, iba ituturing na namimersonal or naiinis? Yung nagsasawa na siya dito sa EDC? Sa tingin ko guys, walang personal lang naganap. Or meron man siguro, baka biro lang. Pero yun nga, biro man, pero nakasagasa, nakasakit ng damdamin. Sa mga EDC fanatics, sa mga sumusuporta sa EDC. Ayan! Oh. Ito once and for all, para magkaroon na ng katahimikan at kalinawan ng liwanag yung issue patungkol dito sa komento ni David dito sa EDC. Sabi niya nga ay nakakasawa raw kung di po tayo nagkakamali, no? Yung ganong pananalita. Well, kung papalawakin po natin ang ating mga kaisipan, hindi lahat ng nadidinig po natin ay ganon na eksakto ang pakahulugan. No? Kung tayo po ay nagtitiwala sa isang tao, siyempre we need to think of the other side or the meaning. No, yung situation, yung timing na tinatawag kung bakit nasabi ng isang tao yan. And this time, dito nga si Kalingap David. Si David, alam natin na napakabait na tao, na talaga namang napaka-loyal sa Kalingap. Kaya hindi maiiwasan na kapag siya ay nakapag-komento, no, kahit ano pang klaseng komento yan, and especially lalo na kung medyo negative ang dating sa iba, talagang mabibigyan po natin ng pakahulugan. Kahit wala naman talagang kahulugan o wala naman siyang ibig sabihin sa kanyang mga nasabi o komento. Marami ang nagalit, siyempre. Hindi rin natin maiiwasan yan. Siyempre, pinagtatanggol nila si Baby Beyonce. Lalo na kapag nakasuporta ka, lahat ng mga negative things, mga hindi maganda sa pandinig o paningin, sasalagin mo para hindi masaktan yung taong mahal mo at sinusuportahan mo. And obviously, we cannot please everybody. We cannot please everybody. Kung nasabi man yun ni Kalingap David, mayroon pong dahilan. No? May dahilan po yan. At dapat hindi na natin pa pinapalaki sapagkat kailangan nating sa mga ganitong pagkakataon na palawakin po natin ang ating mga kaisipan, ang ating pong pagiging mature sa mga nadidinig po natin at nakikita natin dito sa social media. Hindi po ba? Ganun lamang yun. Pero, sa ganang akin, may alam ako na hindi nyo alam. And this time, gusto kong i-connect, no? Let us connect the dots. Ang totoo niyan, ito ang pinaka, sa tingin ko, dahilan kung bakit nasabi ni Kalingap David. May kinalaman po ito dun sa pagkakasakit ni Beyonce. So, nung sa tingin ko na sinabi ni Kalingap David na nakakasawa, means parang sinasabi niya na huwag kayong masyadong mag-expect kung hindi nyo madalas na makita o makikita ang tambalang EDC o si Beyonce sa mga vlogs. Dahil sa totoo lang, may kinalaman pa rin ito sa kanyang pagkakasakit. So parang sinasabi niya na let us not expect anything. Kung okay si Beyonce, makikita po natin. Kung hindi naman, parang sinasabi niya na huwag ipilit. Pero alam natin, lahat naman tayo gusto nating makita si Baby Beyonce.
si YP, ang EDSI. Pero iniisip siguro ni Kalingap David na magpagaling muna, tuluyang makarecover itong si Beyonce para muli natin pong makita siya sa mga vlog. Yun ang ibig sabihin siguro ni Kalingap David kung bakit sinabi niya na nakakasawa na lang, para at least may idea tayo na, kasi hindi natin nakikita si Baby Beyonce. Pero ang totoo nun, pinaparecover lamang natin sa pagkakasakit itong si Baby Beyonce. Kasi alam nyo nga, doon sa pinaliwanag ko nung nakaraan lang, itong last lang na vlog natin, ay nilagnat si Beyonce dahil nakakita po ng mga masasamang muka at bumaliktad po ang kanya pong sikmura. So hopefully soon ay totally makarecover na po, gumaling na lalo si Beyonce para makita na po natin siya. At alam ko, nababawi dyan si Kalingap David at sasabihin niya, kaya ako lamang nasabi yan, no? Hindi naman totally serious, ay para naman syempre hindi nyo hanapin masyado si Beyonce. Makapagpahinga siya at bumalik siya stronger than ever before kasama si Kalingap Edu. Yun yung ibig sabihin natin. Kaya wag po nating sisihin si Kalingap David. Ang sisihin po natin yung tatlong nagpasama ng pakiramdam ni Beyonce: Birador, Nathan Cute at Joey the Great. Yun lamang po. Yun ang dapat natin pong i-bash. Pakibash na po. Pwede na po para makabalik agad si Beyonce. So sana matapos na ang mga issue na ito at wag na po tayong magsisihan pa. Mahalin po natin ang bawat isa para sa ika-aayos, ikatatahimik ng lahat. Lalo na po dito sa pamilya natin, sa Kalingap. Alright? Yun lang. Ang sarap talaga mabuhay. Ang sarap maging guwapo. So, what can we say? Good morning, good evening, good day, and God bless you.